Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay na ko ito mga kababayan, update lang ho tayo ha dito sa usapin hong affidavit ha na bitbit binasa ho ni Orly. Si Orly Gutesa, ito ho yung binitbit ho ni Marcoleta nung nakaraang huling pagdinig ho ha ng Blue Ribbon Committee dito ho sa maanomalya raw na flood control budget issue na kung saan yung buong Blue Ribbon Committee sa pangunguna ho ni Senador Pampilo Lacson ay nagulat sila dito ho sa dito sa taong bitbit ho ni Marcoleta na witness daw. At marami hong nalalaman at marami hong ibinulgar pati ho itong si Speaker Martin Romualdez, dating speaker. At ito hong si Saldico. Umiinit ho, lalo lumalalim ho ang issue dyan especially ho doon sa affidavit na binasa niya na may tatak ho ng notaryo at may pirma ho ng isang abogada na nagngangalang Rose Espera ba yun? Na may signature. Na kung saan, dinidinay naman ho nung abogada. Hindi raw siya pumirma nun. Ngayon mga kababayan, nagsalita na ho itong si Senador Marcoleta na kung saan ay halos umusok ho ang ilong sa galit dito ho sa abogadong ito. Marcoleta balak ipasubpina ang notarial register ni Attorney Espera. Sa isang interview, sinabi ni Senador Marcoleta na naniniwala siyang malabong magawa mag-isa ni Orly Gutesa ang pagpapalagay ng documents number, page number, book number, seal at tatak sa sworn affidavit ng kanyang isinumite at binasa sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Hindi raw siya naniniwala. Ito si Senador Marcoleta na magagawa mag-isa. Neto ni Orly Ortesa yung paglalagay ng documents number. Ang tanong, siya ba ang nag-asikaso? Senador Marcoleta? Kasi baka hindi mo napansin, doon ho, Senador Marcoleta, sa kanyang affidavit, medyo dulong binasa niya na humihingi siya ng protection sa WPP, itong Witness Protection Program ng DOJ. Pero nung nag-uusap na sila ng Senador Bato, hindi niya raw kailangan nun. At may armas siya. Handa niya rin pagtanggolin sarili niya. At meron daw may maikipaglaban para sa kanya. At unahin niya, di ba Senador Marcoleta, inalok mo pa ng programa dyan sa Senado na pwede niya yata siyang itago muna dyan. Wala rin. Ayaw niya tanggapin. Ayaw niya rin makistorbo. So, iba yung mga sinabi niya sa paikipag-usap nyo sa kanya, pati ito si Senador Bato de la Rosa, conflict doon sa kanya affidavit na nanghihingi siya ng suporta ng Witness Protection Program. Ang tanong, kung Senador Marcoleta, ikaw, naniniwalang hindi kayang gawin mag-isa, ang tanong, siya ba talaga ang nagpapirma niyan? Nandoon ba siya nung tinatakan niya? Or pinirmahan ng abogado kung yun man? At yung affidavit ba na yun, siya ba talaga nagsulat? Baka naman inabot lang sa kanya, tapos meron ng pirma, tapos binasa niya na. Ba't ko nasasabi? Baka lang naman. Iba nga ho yung nilalaman ng affidavit sa mga inukwento niya kay Bato Tsaka mismo rito kay Marcoleta Pakinggan muna natin ito, mga kababayan. So, ang sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away. Kung mapapatunayang nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado po ito. Senador na abogado. Abogado. Sige po. So, paano po yun, Sen?
Totoo naman. Kung sakali na mapapatunayan na yung pumirma doon sa affidavit ay hindi yung mismong abogado, pineke, dahil totoo naman dinideny nung Rose, na hindi niya pirma yun, abay bababa talaga kredibilidad. Ay lagay tumaas. Especially sa mga manonood. Especially sa amin. Isipin mo manunumpa ka. Napawang katotohanan ng sinasabi mo. Nagbasa ka ng salaysay mo. Statement mo, affidavit mo na may pirma mo rin. Tapos yung nagnotaryo doon, tapos yung abogado nakapirma doon, peke. Ano ba kayo? Para na... Ay, syempre, kanya-kanyang palusutan lang naman yan eh. Ha? Ganun naman talaga ang abogado eh. Palulusutan mo kung anong issue eh. Especially, hindi ka pabordo sa kabilang kampo. Ganun lang naman yan. Oh. Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero ang sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin. Teka muna. Attorney rin kasi ito si Senador Marcoleta. Nanumpa, yun ang kanyang yun ang kanyang basihan para hindi bumaba kredibilidad nito ni Orteza, nito ni Orly. Ang problema sa'yo kasi abogado ka. Paano sa mga ibang tao? Tulad sa amin. Ha? At hindi porket nanumpa dyan, ibig sabihin ka panipaniwala na. Ang daming nanumpa dyan eh. Tapos after ng ibang administrasyon, after na ilang buwan, taon, bumaliktad na eh. Halos lahat ng nanumpa dyan nung panahon ng administrasyon Duterte laban kay Laila de Lima na ngayon ay mambabatas na congressman, representative. Tulad ni yung testigo, si Kerwin Espinosa, bumaliktad. Yung isang pulis, Espino, bumaliktad. Yung Ragus, bumaliktad. Tinakot lang daw sila ng nakarang administrasyon at si dating DOJ Secretary Aguirre. Hindi naman madali lang naman talaga manumpa dyan. Tataas mo lang kamay mo. Sasabihin mo, pawang katotohanan lang ang sinasabi. So help me God. Ganun lang naman yan. Laway lang naman puhunan dyan eh. Actually, hindi na yung panunumpanin, hindi sa loob ng korte. Ano masasabi mo, Marcoleta? Ha? Kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago pati yung doon. mga numero. Makapal na libro, journal yun eh. I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin. Lumalabas sa kwento ni Marcoleta, paliwanag explanation niya. Nando doon mismo si Orly Gutesa. Doon sa pangyayari kung siya ang kwarto, kung siya ang notary office, lumalabas na. Paano ka kung halimbawa wala siya doon? Tapos yung papel hindi rin siyang lagay ng pahayag doon, sumulat. Pangalan niya lang nga nando doon, tapos binigay sa kanya, pinirmahan niya na. Kaya pinakamatinding hamon dyan, Senador Marcoleta, ibalik mo yung binitbit mong si Orly Gutesa doon sa susunod na hearing. Ibalik mo. Nang ma-interview, ma-cross-examine dyan. Ha? Kasi hindi ka nakakasigurong kasama siya. Andun ka ba? Ngayon sasabihin mo, pwede bang mangyari na magpapanotaryo? Wala. Aba, kung gagawa nga ng makakaliwang gawain eh. Ha? Bilyon-bilyon yan, naibulisan na oh. Kaya nga ito, naghihiring kayo, di ba? May mga perang napalusot. Tapos ito, pag nonotaryo, hindi kayang gawa ng paraan. Di ba? Ulit natin. Kunin yung number. Siya yung naglagay, ano? Pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay?
O, de peki talaga, no? Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa komite. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Oo, pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kay Menotaryo wala. So hindi. Doon na napunta eh. So, kaya yung curative effect nung pag nandun na yun. Kaya wag mo sasabihin na nawalan ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun eh. Ito merong committee eh. Ayun. Di ba? So kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng kanya pinanotaryo, wala rin diferensya yun, Sen. Ano na, natapos siya. Walang notaryo. Sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo nyo after nung siya humarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At para lamang lahat ng nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Sige, panotaryo nyo uli. Wala namang problema kung panotaryo mo. Ganun lang pala yan. O, nagdududa, hindi na pirma ni ano yan, ni nung Rose, yung abogado. O, panotaryo nyo ulit. Ganun lang. Hindi ganun yung issue eh. Hindi ganun yung issue, Senador Marcoleta. Ang issue rito, mukhang, kasi halimbawa, peke, yung signature doon, hindi talaga mismo yung abogadong pumirma. Ang tanong, bakit kinakailangan gawing pekein? Bakit kinakailangan peking? Bakit kinakailangan gawin? At bakit kinakailangan pangalan niya ang napili? Anong meron? Diba? At bakit conflict yung sinasabi ni Orlig doon sa sinasabi niya sa usapan nila ni Bato about doon sa pagbibigay ng witness protection program? Bakit iba? O, di ba sabi mo sinumpaan yung salaysay? O, di totoong nangihingi siya ng witness protection program. Am I correct? O. Bakit biglang sasabihin na hindi niya na kailangan at may armas siya? Kaya nga sinasabi ko, baka lang naman hindi ko naman sinasabing totoo ito. Sure, no? Sa isip ko lang, kasi issue to, kanya-kanyang analysis eh. Paano kung halimbawa pala yung affidavit sa kanya, binigay na sa kanya pala, buo na? Hindi niya salaysay talaga yun. Pangalan niya lang nandoon. O, pirmahan mo yan. O, paano kung nagpagamit siya? O, tapos basahin mo yan pagdating mo sa hearing. O, ganun ba yun? Kahit ba sinumpaan mo yan? Tapos ginamit ka lang, tinakot ka lang? Kinakailangan, maging credible ka na? Hindi man lang ba magiging concern ang mga judge sa Blue Ribbon Committee? O, pati ikaw, pati itong namumuno ng chairman ng Blue Ribbon Committee na kailangan imbestigahan niya kasi baka may gumagamit sa kanya. Di ba kayo pwede mag-concern? Kinakailangan talaga. Sinumpaan mo yan. Yan ang totoo. Ganun ba yun? I don't think so. Ha? O, ito. Pakinggan natin to. Register at kapag nakita namin na tumama dun sa number nung dala-dala ni Gutesa, madidisbar pa po kayo dyan. Subukan po ninyong palawakin yan. Ako na mismo magpo-prosecute sa iyo. Sa bagay, ito pinalaki nila di ba? Okay. Kasi ako rin napapansin ko ito. Parang nagbabanta si Marcoleta na huwag mo nang palawakin yan. Palaki niyang issue na yan, abogadong pumirma doon sa affidavit. Kasi pagka nagkapares yung number niyan ganito ganyan, ako mismo magpapasumpina sa'yo. Anong ibig mo sabihin doon? Pag pare-pares ba number, ibig sabihin siya na pumirma doon sa signature niya, sa pangalan niya? Nakakalawang na. Pero talaga pag tumatanda, tuloy natin. Sen, ewan ko lang kung practice talaga ito. Pagka kasi nagnotaryo, di ba pag nawalan ka ng lisensya, affidavit of loss, papanotaryo ka Napapansin ko, wala naman talaga abogadong humaharap Yun lang Tingnan mo to. Hindi mo ito nagsasalita pa inyo. Pag nawala daw lisensya, kadalasan daw pag nagpapanotaryo, kadalasan lang naman daw abogado doon kung sino-sino lang nando doon. Ang tanong, pag nawalan ka ba ng lisensya at papanotaryo ka, affidavit of loss,
Pipiliin mo pa ba sa mga mabibigating notary public? Mga bigating abogado? Eh, yung abogado na yung lumalabas kasi ang naglabas ng memo ABCBN parang taga-legal department nila eh. Oh. Eh, baka yung sinasabi mong notary sa mga gilid-gilid lang yun. Dahil lisensya lang naman ang nawawala. Eh, ba't pipiliin mo pa yung mga alagay magpunta ka pa ng law firm? Mga kilalang ang pinanotaryo rito, mabigat ang salaysay. Mabigat. About sa bilyong-bilyong pera ang pinag-uusapan. Eh, kita mo isang maleta doon, 48 million ang laman. Eh, sinasabi mo, lisensya nawawala. Ano ba? Ano bang mga commentator to? Yun po bang practice na yun ay tama, Sen? Basically, hindi tama yun. Dapat kasi, kapag ka kasi nagnonotaryo ka, haharap sa'yo yung affiant eh. Oh. Yun ang kailangang nandoon. Kaya, Kaya siguro may mga nangyayaring ganong senaryo na nawawala ng lisensya kung sino-sino lang pumipirma dun sa notary area o notary public. Eh, ang issue lang, pag binasa, affidavit of loss lang. Siguro kahit sino na, tatak-tatak lang. Eh, pero pag yan binasa ng isang notary public, nakita about sa bilyon-bilyon dinadala sa bahay ni Speaker, bilyon-bilyon pinadadala sa saldi ko. Tingin mo ba yung simpleng notary public? Pahawakan agad yung kaso na. Ba hindi, baka magtawag ng totoong abogado yan. Ito talaga, parang mga commentator na ito. Malis na nga kayo dyan, kami napapalit. Kami gagawa ng programa. Yung mga paliwanag nyo pang elementary. Ha? kaya itong Gutesa, humarap talaga. Kailangan nakaharap ka. Alam niya yung pananagutan niya, kailangan nandun siya mismo eh. Mali yung halimbawa, tinawag lang, pakita mo nga sa akin ng litrato. O sige, ikaw na pumirma dyan. Nagagawa nila yun, pero mali yun. Kasi ang inahangad dito kasi ay yung pananagutan na nakaharap mo talaga. Kasi ikaw ang nag-administer ng kanyang ote. Parang nakita ko yun, naging malaking issue yun doon kay Alice Guo, di ba? Pero anyway, Paano kung halimbawa, kasi itinatanggi nga ng abogado, nasa yung nakapirma doon. Sige, Pero kung yun ang practice pala nila, talaga nagnonotaryo sila pero hindi siya pumipirma, at yung nakapirma lang talaga na yun, sa affidavit ni Gutesa, sa lahat ng notaryo nila. I don't think so. I don't think so na notary place yun, sakop nung abogadong Rose. Pero hindi lang siya po. Parang ganun lumalabas explanation nila. Halimbawa, ito, itong studio na to. So, may kumatok, panotaryo. Ang nilagay doon yung pangalan ng Rose abogado. Ay, wala siya. Pinirmahan ko na lang. Ganun ba ibig niyo sabihin? I don't think so na itong abogadong ito, ginamit yung pirma niya doon sa notary place. Tapos sumasatsat siya ngayon, dinidinay niya, tapos mapapahamak yung notary public na yun, yung area na yun. Kaya nga maganda, Senador Marcoleta, bitbitin mo ulit yung tao mo, yung binitbit mo. Nung nakaraan, walang nag-e-expect dyan, binitbit mo. Wala pang issue dyan, binitbit mo. Nagulat ang buong Blue Ribbon Committee, pati si chairman ng Blue Ribbon Committee, si Pampilo Lacson, nagkagulatan daw. Hindi raw pinaalam sa'yo. Hindi raw pinaalam sa kanya. Bigla mo na lang daw binitbit. Hindi malaman, siya mo pinulot yan. Ngayong mas kailangan siya, kasi may issue na sa kanya, na mayroon siyang mga dapat sagutin. Nakatanungan about sa affidavit na binasa niya, at may pirma yung abogado doon, na dinidinay naman ng abogadong babae. Baka naman di mo bitbitin ngayon sa susunod, kung kailan mas kailangan siya. Pag nangyari, there's something wrong. Ha? There's something wrong. Nililimutin na siya. Kasi ba't ko nasasabing baka hindi na mabitbit? Nung nakaraan, hinihintay ho siya ng Department of Justice. Kinabukasan, di ba, hearing halimbawa nila ngayon. Lumutang si Orly, bitbit ni Marcoleta. Kinabukasan kailangan magpunta siya ng DOJ. Hindi dumating. Hindi nagpakita. Bakit?
Kaya, ewan natin kung magpapakita pa ito, kung bitbitin pa ito ni Marcoleta. Baka sabihin na lang ni Marcoleta ba, hindi ko na alam. Nasa na. Abangan natin, ha? Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.